Ayan po, isa pong mapagpalang pagbati ang aking hatid dito sa aking lahat ng mga subscribers, followers at mga viewers. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan po, dalawa po yung tatalakayin natin ngayon. Yung tungkol po dyan sa mga kanggaro dyan sa Kongreso at saka itong paghihiwalay nitong si Andres Disaya at saka nitong si Lisa. Hiwalay na po pala ito. At ayon dito kay Maharlika, ay 1 taon na po palang hiwalay ito. At hindi na nagtatabi, hindi na, kung nagkakasama raw man sila sa lakad, ay siyempre maintindihan na natin na just for showing lang, para hindi naman masabing ganun. Pero may iba palang kinakaringting ito si Andres Disaya. Anyway, at yan nga po. So hindi po nakakapagtaka kung ito ay totoo man. Hindi po nakakapagtaka dahil unang-una, ano ba ang itsura itong asawa ni Andres Disaya na ito na mukhang kwanden. Hindi mo maintindihan to kung mukhang tao, mukhang hayop. Kaya malamang sa malamang. Pero ang sinasabi ko po rito ay hindi po ito verified at hindi ko po sigurado rito. Nagbase lamang po ako rito sa sinasabi ni Maharlika. Ganon pa man. At dahil lagi ko sinasabi rito, hindi ko kailangan mag-play ng ibang video. Pero baka sabihin na naman dito na isa rin akong fake news na kung saan ay yung nag-comment dyan sa video ko tungkol dyan sa video ko kahapon ay hindi na inintindi yung aking sinasabi. Ay kung si Eric Silis nga di ba? Nag-apology, humingi ng apology dyan dahil doon sa ginawa niya, di ba? Siya mismo, dahil alam niya na may naging pagkakamali siya. So dahil doon, ay kaya sinabi ko na dapat ito ay kunin at siguraduhin yung mga binabalita natin. Siya mismo, di ba? Tapos kung ano-ano yung mga hindi nakakaintindi ng mga komentang kami, ikaw palalakihin kontian mo Gonggong pa ang wala akong kinakampihan dito sa kahit na sino. Patunayan, maya-maya lamang titirahin ko itong si Suarez ito dahil isa palang bullshit to. Ngayon ko lang nalaman dahil sa mga kumpirmado naman to. Mamaya. So, yan na nga po at para matapos tayo sa isyong ito na ito raw pala ay hiwalay na. Itong si Andres Disaya at saka itong si si Smuggler. Ayan, ipaparinig ko lamang po at ito po ay nagbase lamang po ako rito sa sinasabi ni Maharlika na kung saan ay ito naman po ay talagang walang kaduda-duda na talagang mayroon pong nagpipid sa kanya ng mga ganyang mga information. At sinasabi nga niya dyan, mayroon siyang puting ahas dyan. Anyway, ipi-play lang po natin sandali. Actually, okay, let's talk about a little bit dito sa Katniel na ito. Pero hindi sila ang pag-uusapan natin. Hindi ko alam ang love team nila, okay? So dahil lang dito sa mga marites na katulad natin lahat, marites sa artista. So lumalabas halos lahat ng reel ko puro ganyan-ganyan. So, hindi natin sila bigyan ng pansin kasi nga gusto yan, isa yan sa mga strategy ng ang nakikita ko strategy yan ni Tambaluslos kasi yung si Daniel Padilla is anak ni Carla Estrada na kabahagi ng Tingog Party List. So dahil mainit ngayon si Tambaluslos sa balljack natin, lahat kayo, diba? Possibly. Yan po ay kung lang po yan para lang masundan po ninyo kaya medyo wala pa po tayo doon sa punto na yun. Pero kasunod na po yan, ha? Kung naman sinabing 100% na pwede silang gumawa ng eksena para matabunan ang issue sa politika. Pero again, I cannot comment further kasi hindi ko alam ang love team nila, okay? So nakikita ko lang pero gusto niyo bang malaman kung sino ang matagal ng hiwalay? Ito na. Alright? Si Kuting at si Ahas. Matagal na silang hiwalay na hindi nagtatabi.
Kasi baka nakukyuhoan na si Kuting kay Lisa. Pareho lang naman sila. Na amoy pulburon, amoy jalak, amoy sigarilyo. Masangsang kasi ang amoy ni Lisa Smugs. Dahil dugyot siya. Madumi. Imagine mo, talagang, you know, my God, lahat ng bisyo nasa iyo, di? Pati ipokelya mo, mangangamoy sa bisyo mo. Hindi yan fake news. Tanong nyo dyan. Bakit magkahiwalay sila, dalawang kwarto nila? Magkahiwalay sila. Bakit, Lisa? Kanya-kanya kayong dealing ng pulburon? Kanya-kanyang kausap ng mga sindikato mo? So, yaan ang totoong kwento. Dahil, hindi naman si Lisa Smugs ang forever ni Kuting. Si Ting 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 Ting. Di ba, naalala nyo ang chika ko na ang bumubugaw dyan kay, natrilibugaw, yung emisaryo dyan, kay yung tagahatid ng balita sa ni tagahatid ng balita, yung nag-uugnay, yung emisaryo, ano ba yan, yung namamagitan sa high school, may ganyan na kung yung may crush ka, tapos mag-send ka ng letter sa tulay. Send mo to kay crush ko, tapos may tagapamagitan. So parang middleman, okay? Andiyan ang middleman, ang bugaw, you know, jugaw, ang nagtotolerate sa kabigaan ni Kuting. Andiyan si HR, yung kasi laki ng jelepante na parang drum na, dahil napuno na yung, you know, yung blood. Anyway po, mahaba pa po ito at hindi nyo na kailangan pang marinig pa yung kahabaan at sapat na siguro yun at sa kanya po nang galing yan na hiwalay na raw pala itong si Andres Disaya na ito at saka itong si Smuggler. Ngayon po, dito na po tayo pupunta. Ito po yung continuation nung comment ko rito sa naganap na hearing dito no isang araw tungkol doon sa 1.8 billion pesos na ginastos daw di umano nitong si Romualdez. Ito po yung continuation ng aking komento doon sa naganap na hearing dyan sa Kongreso. Ngayon, ito po ng bullshit na itong itong animal na Suarez na ito. Bullshit ka, patong-patong pala yung kaso mong plunder na animal ka. Tangna pa. Tapos may gana pa kayong haharap dyan sa hearing na yan na kayo naman pala ang may kasong plunder. Hindi ba't dapat ikaw ang kinukulong na dyan? Dapat ikaw ang ma-cite in contempt. Kasama mo ito si Akop na ito na akala mo laging ang pinagmamalaki, cite in contempt. Dapat itong si Suarez ang ma-cite in contempt at ikulong yan dyan sa baba. Kung ayaw niyong ikulong yan dyan sa baba, pues ipapakuha ko yan at dito ko ikukulong sa basement ko. Gagon to. Nagmamalinis pa kayo? Mga buwakan ng ina nyo. Ay ko, kagaya nung si Gonzales nandyan din sa hearing nung dyan sa ano yan, 1.8 billion na yan. Ang kapal ng mukha, itong Gonzales na to nandyan pa at may pa, lalo na itong animal na Suarez ito na mukhang ulupong na ito. Pare-parehas lang ang pagmumukha ni Nina Romualdez na ito. Pare-parehas ang pagmumukha ninyo. Yung mga ninyo, sa kakapalan ng pagmumukha nyo, kahit na alam na, talagang kampante pa kayong humarap, wala man lang kayo nararamdamang kahihiyan sa sarili niyo. 51 million ang kinulimbat nitong Suarez na ito. Ngayon, verified ba ito? Nandyan po sa ombudsman. Nakademanda na pala ito. At ganun din ito si Gonzales na doon sa 66 million dyan sa na project dyan ng yung pangharang sa tubig, yung dam. Buwag ka ng inang ka. Grabe itong mga putang. Tapos ang lalakas pa ng loob ninyo magsasalita ng cite in contempt na dapat sana kayo ang nasa cite in contempt.
Ay kung ako ang mag-cite in contempt sa inyo mga putak up, mga gago kayo. Tarantado. Akala nyo, pagka humaharap kayo dyan, feeling nyo ang gagwapo ninyo, ay ikaw, Suarez, paulit-ulit na sinasabi ni Maharlika sa iyo na mukha kang ulupong, which is, tinitigan nga kita ng tinitigan nung hearing dyan ng isang araw, ay talaga namang wala kang pagkakaiba sa mukha ng ulupong yung pagmumukha mo. Ay, mga buha ka na nga to. Grabe ang kakapal ng pagmumukha niyo. Ito namang gonggong, na nag-comment dito sa nag-comment dito sa yung video ko kahapon na kahapon na video ko tungkol doon ay hindi niya tinapos ang video na kumampi na raw ako kay Romualdez, tanga, gonggong ka. Panoorin mo nga yung mga video ko dyan kung paano kung balatan ito si Romualdez na ito. Ang hirap sa inyo na mga gonggong kayo, na mga nagko-comment kayo, hindi nyo intindihin yung sinasabi. Kumampi na raw ako kay Romualdez. Gonggong talaga. Kasasabi ko lang sa video ko na wala akong kakampihan dito. Hindi ba't ang sinasabi ko, yung doon dyan sa 1.8 billion na yan, ay kung wala naman palang hinahawakan itong si Eric Silis na ito, dapat sana hindi niya inilabas yan. Ngayon, isasabihin nyo dyan na nagtatanong lang. Palusot na lang yung tanong na yun, na nagtatanong lang. Kung yun nga, ay hindi nga eh. Mismong si Eric Silis ka, tanga ka? Na ikaw na nag-comment ka, tanga? Mismong si Eric Silis na nga ang humingi ng apology dahil alam niya sa sarili niya na mali siya. Oh, di ba? Gonggong. Lalagyan ko ng karayom yung liig mo para hindi ka na makakain hanggang sa mamatay ka. Tandaan mo yan. Lalagyan ko ng karayom yan. Kaya yun ang sinasabi ko rito, na nai-content ko yan dahil nga sa Pag-asa yan na malaki ang tiwala ko rito sa mga broadcaster na mga SMNI nito. Di ba ganun lang ang sinabi ko? Pero wala akong kanin dito, wala akong kinakampihan dito sa mga animal na ito. Una, ikaw na bobo ka, alamin mo muna yung kabuuan ng istorya bago ka magkomento. May katotohanan naman doon sa 20 billion. May katotohanan naman doon sa pangkalahatan. Sa pangkalahatan, 20 billion. Okay? So ngayon, ang sinasabi kasi ni Ka Eric, kay Kwan lang yun. Kay Romualdez lang mismo yun. Sa Speaker of the House, hindi sinabing kabuuan. Kasi kung sinabing kabuuan yun, tama siya. Yun ang pagkakamali niya. Yung sinabi niyang, diyan lang sa Speaker of the House lang. Kay Romualdez lang. Kaya nga humingi yun ng tawad yung tao. Oh. So walang masama doon kung tumanggap ka ng pagkakamali. Ngayon, ano ba sinasabi ko? Doon sa last video ko, dahil lang doon sa pagkakamali ni Eric Silis na ito, itong mga congressman na mga kanggaro na ito, ay ang sinisilip dito yung maribok, yung prangkisa ng SMNI, dahil lang doon. Ito, ang lalakas ng mga kaltog ng mga ulo ng mga congressman dyan, yung mga naghiring, yung mga nandyan, ang lalakas ng kaltog ng ulo ninyo. Yun lagi ang pinagmamalaki nyo, yung pwede nyong bawiin ang prangkisa ng isang network. Dahil doon sa pagkakamali. Which is talaga naman pagkakamali yun, yung ginawa ni Eric na yun. Dahil siya mismo ang humingi ng tawad. Pag humingi ka ng tawad, ibig sabihin,
tinatanggap mo yung pagkakamali mo. Kaya kayong mga nagko-komento rito, alamin nyo yung totoong istorya. Hindi yung kung ano-anong sabihin nyo. Ganun lang yon. Para hindi kayo nagiging bubo kayo eh. Kaya marami tayong mga Pilipinong bubo dahil diyan sa ugali ninyo. Okay? Yung tipong hindi muna tapusin yung istorya bago magkomento. Anong tawag doon, di bubo? Gonggong. Nandyan lahat. Yung mga video ko. Hindi maikakaila yun. Ngayon, sinabi ko rin dyan, dahil lang doon, sa pagsasabi ng mali nitong si Eric Siles, ay pati prangkisa ng network ay sisilipin itong mga kanggaro na mga congressman na ito. Nasamantalang itong mga animal na ito, grabe pala kung magnakaw itong lahat ito eh. Hindi ba kabubulgar lang itong 66 million dito kay Gonzales na ito? Ngayon, nagmalinis itong si Suarez na ito, nakala mo hindi magnanakaw, ay certified magnanakaw ka palang, animal ka. Dapat ikaw ang kinukulong. O ano nang nangyari dyan sa ombudsman na yan? Bakit puro lang kayo kaso dyan? Bakit hindi kayo nagpapakulong nitong mga kawatan na ito na milyon-milyon ang ninanakaw? Hindi nyo maipakulong ito mga ito. Sige nga. Kung hindi nyo kaya magpakulong ng mga kawatan ng mga politiko ito, lumayas kayo dyan. Hindi kayo ang dapat na nandyan. Ombudsman, Sandigan Bayan. Kisa pinapasahod pa namin kayo, mga inotel kayo, lumayas kayo dyan. Ito ang ikulong ninyo, si Suarez na ito, at saka yung si Gonzales na yan. Isama nyo na rin ikulong itong si Romualdez na ito. Buwa ka ng ina nyo. Napakaliwanag yung mga nakawan ninyo dyan. Akala nyo siguro, kung hindi lang napatunayan ni Eric yung kanyang ibinulgar, ay matitigil na kami? Hindi. Kasi unang-una, wala pa sa kalingkingan yung ibinulgar na yun. At saka, assuming, okay na, hindi na naging totoo yung sinasabi ni Eric na 1.8 billion. Kasi ang totoo, 20 billion pala talaga. Ang pagkakabali lang doon, uulitin ko, yung sinabi niyang kay Romualdez lang, yun pala yun sa kabuuan ng Kongreso. Tapos may binasa pa, nagmikos-mikos pa itong animal na yung kung sino yung secretariat dyan sa na yan, na binasa pa yung mga ginastos na 300 something lang million. So, December na ngayon, ibalik nyo sa treasury yung natitira billion pa. Saan mapupunta ngayon yan? Imikos-mikos na yan Romualdez. At yan ngayon ang pangbibigay na pamasko dito sa mga NPA na nandyan. Diba? Buwa ka ng ina nyo. Ang kakapal talaga ng pagmumukha ninyo. Ito rin ko na ito, ombudsman na ito, at saka yung Sandigan Bayan na yan. Ano yan? Puro imbestiga na lang ba kayo? Bakit hindi kayo nagpapakulong? Hindi nyo, milyon-milyon ang mga kinukulimbat ito, mga kanggaro na ito, mga politikong ito. Lalo na putang ng muka na ito. Suarez na yan. Magkita lang tayo, pipigain ko talaga yung ulo mong bugok ka. Tingnan mo yung buhok mo. Para ng dila dito. Kaya tulo, nagmukhang ulupong ka na. Yan at tsura mo, ulupong ka. O baka sa Martes na hearing,
Baka may lalabas na may kinulimbat na yung isa ring gago na ang lakas din ng loob na walang bukang bibig kundi cite in contempt. Yan si Akop na isa ring gunggong. Sige nga, calling the attention of Sas Rogando. Pakisilip mo nga itong si Akop na itong isang gunggong na ito. Tingnan mo nga. Ayaw ninyong masita? Ha? Akusasyon man o hindi, yung sinasabi ni Ka Eric, simple lang sana lalo yung pinalala Diyan na lumalabas yung mga katangahan ninyo. Yun ang sinasabi ko, matalino lang kayo mandikwat, pero mga tanga kayo. Kung sana, yung sinasabi ni Eric Siles, yung regarding doon sa 1.8 billion na yon, sana sumagot na lang kayo. Ay hindi po ang tama po dito, hindi po 1.8 billion, kundi 2 billion. Dito po sa kabuuan ito ng Kongreso. Dapat yun sumagot kayo, tapos ang kwento. Ipinatawag-tawag nyo pa dyan, tapos ang pinag-iinitan nyo lang is iminay. Ha? Ulol. Sabi ko nga, isa lang yan na tao ang nagkamali kung pagkakamali man yun. Pero ako sinasabi ko diretso, talagang minamali ko doon si Eric Siles. Okay? At dahil nga sa pagkakamali niya yun, siya nga mismo ang humingi ng apology. Ibig niya sabihin nun, siya mismo nakakaalam na may pagkakamali siya. Dahil doon sa pagkakasabi, siya doon sa 1.8, kaya Romualdez lang yun. Oh. Ay kung sinabi niyo sa kabuuan ng Kongreso, tapos ang kwento dahil yun naman talaga ang nasa DBM, Department of Management. Yan. Yun ang nandiyan sa listahan. Yun ang nasa legal yun. Oh. So, tingnan nyo itong ginawang bigas-bigas ni Romualdez nito. Kung hindi naman mga scammer itong mga animal na ito, lulukuhin pa nila ang tao na palalabasin na natupad yung 20 pesos na ipinangako nitong Marcos nito, which is impossible na mangyari yun. Nangyari. Ginawa nila, kabubuhan nila. Isang oras lang, tapos na. Wala na yung 20 pesos. Di pa niluluko sa bayan? Kaya itong pagmamukha ni Romualdez ito, mapapagkatiwalaan pa yan? Buwakan ng ina nyo. Sabi ko nga mag-cross and landas natin, sinasabi ko sa inyo. Ha? Binilhan ko na ng mga tirador itong mga mangyan dito. Pag pumunta kayo rito, titiradorin lang kayo mga buwakan ng ina nyo. Itong Suarez, itong kapal ng pagmumukha, titingnan kita sa kwan ha? Sa Martes na animal ka. Ikaw ang pabibit-bit ko dyan, isa-cite in contempt kita. At ipabit-bit kita dyan, ipakulong kita. Siyempre, hindi nyo ikukulong yan dyan sa inyo dyan. Dito kita ipapadala sa lugar ko at ikukulong kita dyan sa basement ko. Pag makulong kita, tatalupan ko na yung ulo mo hanggang talampakan mong buwang ka ng ina mong magdanakaw ka. Nagmamalinis kayo dyan ng mga animal kayo. Kayo pala ang may mga kasong plunder na mga buwaka ng ina nyo. Yan ay walang piyansa yan. Dapat nakakulong ka na. Bakit nandiyan ka na? Gago ka. Mabalik tayo dito sa kwan. Sinasabi ni Maharlika na hiwalay na raw pala itong si Andres Desaya. Hindi ko lang tinapos na yung video, pero ang sasama ng mga sinabi diyan na ang baho-baho na raw pala ang kwan mo. Kailangan ko pa bang sabihin yan? Hindi na raw masikmura ni Andres Desaya yung amoy mo. Kaya pala, wala ka nang ginawa rito kundi mag-smuggler din, mag-smuggling na mag-smuggling. Kasama mo na dyan yung mga katropa mo mga smuggler. Pero ang pagkakamali mo, Mr. Andres Desaya, hiniwalay naman pala, dapat yan, ikinulong mo.
Hindi dapat siya nakikipag-usap sa kung sino-sinong mga kwan dyan. Wala siyang access dapat. O ngayon, ikaw ngayon ang tinatamaan itong mga kwan ito, mga dilubyo na ginagawa nitong si asawa mong smuggler na ito. Pare-parehas kayong mga buwakan ng ina nyo. Oh. Yung sinasabi kong dilubyo. Oh, hindi ba? Nag-uumpisa na sa China ngayon. Nag-uumpisa na. Nag-uumpisa na. Kaya, kaya yung sinasabi ko, ang makakalibre lang dito sa dilubyong darating na ito lamang mga subscriber ko. Tandaan ninyo yan. Kaya kung ano yung sinabi ko, yun na yun. At ang mga mauunang tamaan dyan, yung mga bashers ko, at itong mga politikong mga magdarakaw na ito, yan ang mga tatamaan itong mga dilubyong darating na yan. Nagsimula na sa China ulit ang simula. Oh. Bukas makalawa, baka dumating na rin dito sa atin yan. Which is, meron na nga. Kaya sabi ko, darating at darating, hindi man ngayon mismong sa pagkakasabi ko, darating at darating, hindi pwedeng hindi darating kung ano yung sinabi ko rito, mangyayari at mangyayari. Yung bashers ko, mandanda kayo, yung nakaraang bashers ko, yung nagbanta-banta sa akin, patay na. Patay na. Yung isa, inutil na ngayon. Tapos sinundan mo pa na ang sinasabi mo na, sige, lalagyan ko ng karayom yung liig mo. Pag nilagyan ko ng karayom yan, natural, hindi ka na makakakain. Saan ka pupulutin? Mamamatay ka rin. Again, sa lahat po ng aking mga subscribers, doon po sa mga kapanood dito, paki-subscribe na po kung gusto niyo mag-subscribe. Kung gusto niyo pong swertihin, mag-subscribe na po kayo. Dahil pagka pinanood po ninyo ito, na hindi kayo nag-subscribe, mamalasing kayo. Yan ang tandaan ninyo. Pakatandaan nyo na yan. Itagaan nyo sa bunbunan ninyo. Itong sinabi ko, kahit kailan hindi ko po sinabi ito, ngayon ko lang po sinabi. Bakit? Dahil nga po dito sa mga bashers na mga tanga na hindi muna inaalam yung buong istorya, magko-comment na nga kung ano-ano. Katangahan. Kaya ganyan ang buhay ninyo. Ito mga ganyan, mga bashers na ganyan. Kaya ganyan ang buhay nyo, mga hampas lupa at patay gutom kayo dahil ganyan ang utak ninyo, hindi nyo pinapalawak ang utak ninyo. Ngayon, masusundan pa. Lalagyan ko ng karayom yung liig mo, hindi ka na makakakain, mamamatay ka na. Ang mag-subscribe sa channel ko, suswertihin. Pagka napanood ang video ito at hindi mo pinindot ang subscribe, mamalasin. Maraming salamat po.